So, ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo. Sa panahon ng... Gera, sir. Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Your Na Honor, may mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi, isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that activities, confidential activities are considered to be sensitive. And there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po Ogo, 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo. the real name. So, Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung
narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba occupation. tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-alawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maksi, ka-labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So, ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo. Sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Judge last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming Senator salamat Padilla. po. There was no question posed or poised. Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Okay. panel of Understood. prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense, either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this thank you. honorable court. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Miss Gina Acosta in her testimony did admit
that in her perspective, these are aliases. No? Just for the record po. Okay. So ito po yung mga tanong ko po. Sana po ito lang 2 minutes ko, Mr. Presiding Officer. So unang-una, Mr. Otonio, you're very competent. Thank you for your answers. And I want you to answer just very candidly, no? Ano po yung naging personal reaction ninyo nung napag-usapan na yung possible misuse of the confidential funds at nung na-bring up na yung mga tawagin din nating katawa-tawang pangalan na parang klaro naman ay hindi naman talaga totoong tao. Ano po yung personal reaction po ninyo? Initial reaction, sir, would be, of course, merong questions, sir, no? There would be questions. But again, sir, I go back to the presumption, sir, that there is regularity in terms of the implementation, sir. Okay. So, may I ask, since you're in the top leadership of the OVP, nung nabibring up na to, ano yung personal reaction, kung alam nyo lang, ng Vice President, ng Chief of Staff, other leaders in your group, nung napag-usapan na posibleng nabigay yung pera sa mga kakaibang pangalan o baka hindi totoong tao, what was your reaction? What was their reaction? Would you know? Nag-meeting ba kayo? Did you call for an emergency meeting? Did you have a huddle in your office to talk about this? Sir, because yung AOM, sir, because it was sent to my officer, pina-personally received sa akin, sir, on behalf of the Vice President. Of course, I provided a copy to the Chief of Staff, sir, and the Vice President. Ang naging instruction lang naman po sa akin, sir, was to respond to the AOMs and make consultations with the Special Disbursing Officer and Security Officer para masagot yung mga concerns or issues raised by COA. Okay. Yan yung mga actions nyo, Mr. Ortonio. I'm asking about your reaction. Kinabahan ba kayo? Were you worried? Were you concerned? Was there any concern shown by the Vice President, by the Chief of Staff, by people in your office na posible itong perang ito ay hindi nagamit sa tama? On the matter of concern, sir, I think there is a concern considering that there is already an immediate instruction, sir, to reply to the AOM. That's the sir. AOM. Let's go to the bringing up of these names in Congress. Yung lumabas na yung piatos, pusa, pagong, mga ganyan. Were you concerned na yung pera ng bayan posibleng hindi nagamit sa tama at ito'y pinirmahan mo at ito'y nakapangalan sa inyong opisina, for example? Were you concerned? Ano, sir? Honestly. Parang, immediate reaction, sir. Yes, sir. But nung as the hearings went on, sir, parang binabalikan ko yung AOM, sir. Hindi kasi po siya na-raise doon sa AOMs. So, parang nabawasan po yung concern ko, personal concerns ko with those acknowledgement receipts. Did you call for an internal investigation after na-reveal yung mga pangalan na kakaiba? Nagtatawag ba kayo ng investigasyon sa inyong opisina? I personally did not, sir, hindi na po ako nagpatawag. Sir. Did your office call for an internal investigation? On that matter, sir, I do not know, sir, if there is an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir. Okay. So, ito kasi, Mr. Ortonio, no, sa aking opisina, more than 10 years ago, meron kaming nahanap na isang staff na ibang resibo yung ginamit sa liquidation. Wala pa atang 5,000 pesos to sa totoo lang. Hindi nga niya binulse. No? Meron siyang dapat hotel receipt, nawala niya, gumamit siya ng hotel receipt ng ibang tao. That already elicited an internal investigation on our part. In the end, pinaalis namin yung staff na yun na kilala namin, kaibigan namin. 5,000 lang yun. So the common response we are looking for is that kapag pera to ng bayan, action ka agad at hanapin nyo talaga kung saan nagamit tong pera to. Kaya I'm really wondering what were the actions and reactions of people. So ito yung tanong ko rin, no? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama? Na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang?
Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for. Okay, last question, Mr. Presiding Officer. During all of this time, pinatawag mo ba si Colonel La Chica o pinatawag ba siya ni Chief of Staff Lopez or ni Vice President? Would you know? Kinausap mo ba? Tinanong mo ba? Colonel, itong mga pangalang ito, sino ba talaga to? Totoo ba to? Bakit nakalagay medicine pero cash talaga yung binigay? Kasi sa totoo lang, sir, yung nakalagay doon gamot pero cash ang binigay na pambili ng gamot, cash pa rin yun. 'Di ba? So in short, yung 500 million parang puro cash yun. Wala man talagang supplies or tables and chairs because that presupposes na ang binili nyo yung tables and chairs or supplies. You actually gave cash na 500 million. Pinatawag nyo po ba si Colonel La Chica at tinanong, as public officers, we have to exercise the diligence of a good father of a family, no? That's in our oath. So pinatawag niyo po ba ng inyong opisina at pina-explain kung nasaan ba itong peran to? Sir, I was only able to request na makausap si Colonel La Chica in relation only to the response to the AOM, sir. So hindi niyo po natanong itong mga specific questions na ito dun sa mga specificong mga pangalan, mga AR, mga ganyan? At that time, sir, when I was drafting the AOM, sir, no, sir, because I had no knowledge, sir, of the AR, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Presiding Officer. Ginoong Testigo. Alam niyo ho ba na si Colonel La Chica ay hindi po banded? And therefore, wala pong karapatan na mag-disburse ng CIF. Alam niyo po ba ito? Hindi. I know that si Colonel La Chica po is not bonded and as far as I know po, ang special disbursing officer po is si Miss Gina Acosta. Pero sa pagkaalam po ninyo, pwede po siyang humawak ng ganyang kalaking pera at ayaw mo ninyong sabihin na disburse, kundi implementation na may kahit na hindi po siya banded, pwede siya mag-disburse or mag-implement ng ganong kalaking pera. Sir, I believe, sir, with his designation as the security officer, sir, he was tasked to implement the different activities on ground. So, hindi nyo na po question si Ginang Acosta or si Colonel La Chica dahil may instruction po sa task. Tama po ba yun? Is that to my understanding, sir? Hindi ko na po natanong, sir, because there is already a delegation or designation for the both of them for the the different tasks that Saan they po will be galing doing. yung designation, sir? Can The can you desi- recall my memory? The designation po, sir, came from the head of agency, sir, the Vice President. All right. Sir, sabi mo kanina, I don't know kung kalimutan ko, nasa break room po ako kanina. I was, sabi mo, wala kang alam paano ginastos ang confidential fund when nag-usap po tayo. Tama po ba yun? Yes, sir. You have no idea. Pero I just was wondering, bakit kayo po ang sumasagot ng Audit Observation Memorandum o AOM ng COA kung wala kayong alam sa paggasta ng confidential fund? Gayon, ang AOM po, tama po ba, correct me if I'm wrong, ay ito po ay kumikwestiyon sa mga errors, exception, or deficiencies sa audit po ng COA? For my office po, sir, whenever we receive AOMs, for our officers sa OVP, when we receive AOM, sir, it's the chief of staff or the it's the chief of staff or the chief of staff and the assistant chief of staff, sir, who responds to AOMs on behalf of the institution. Pero sabi niyo po, kayo po sumasagot ng AOM. Yes, sir. That's part of the tasks that are given to us, sir, together with the chief of But how staff. can sir. you, I was just wondering kanina po, sir, how can you answer questions, queries, kung wala na pa po kayong alam? Paano niyo po masasagot ng tama? The only way to do that is you will lie. That's why po, sir, meron pong instruction that was given to me, sir, by the head of agency, sir, Na? to
talk with the special disbursing officer and the security officer para makuha po yung mga information from them and malatag po doon sa reply to the AOMs. So your reply was only based on what they said, what they told you. That's correct, sir. Ayon. Without documents, resibo, etc. None of that. Just plainly na. Ginoong Antonio, dito po namin ginastos yung pera. Blah, blah, blah. Yes, sir. I consulted with them, sir, for the Okay. reply, sir. Hindi ka ba, kahit na katiting man lang na duda, sir, na medyo mali yata ang paggasta ng confidential fund ng OVP ni Colonel Chica, wala, hindi man lang sumagi sa'yo na medyo may duda ka na something is wrong here. Wala man lang, none at all. At the time, sir, may yung mga issues naman, sir, and when I consulted with the security officer, he was able to provide a reply naman, sir. So, although yes, initially, parang you would question, sir, no? But with the replies that I got from the security officer, sir, we were able to respond to them already to COA. The reason why I asked you that, ginong witness, was that nandiyan po kayo, syempre po yung tiwala ng VP po sa inyo. Di mo lang ninyo naisip na, teka mali ito, baka sumabit si VP Sara, sumabit ang OVP. Baka hindi naman talaga nagastos ni Colonel Chica, baka ay hindi talaga napupunta sa kungkan. Hindi ho lang ninyo naisip. Or didn't you tell the Vice President, ma'am, ano ho kaya? Pwede bang tanungin ninyo ito or pwede ba silipin? Nada no, hindi mo lang nakausap si VP. Hinayaan nyo lang ng hinayaan na tumuloy-tuloy for several months, several quarters yung ganitong klaseng expenditure. Nobody informed the Vice President. Sir, hindi naman po na hinayaan, sir, because all the replies naman po, sir, are also given to the Vice President for her review and final approval before it is being signed and to be sent to the Commission on when you Audit, sir. sign the report, sir, alam na po ni VP. Is that what you're saying? Nakita niya na po na pinambili ng ganito, ng information, ng gamot, ng mga lamesa, na alam na ng VP before you signed it. Before I signed it, sir. So dumaan na sa table ni VP. Yes, sir. Kindly wind up, Thank Senator you Judge po, Erwin. Ginong Testigo. Mr. Presiding Officer, Thank you. Thank you, Senator Judge Erwin. To avail of the first round, Senator Judge Marcos, you are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Mr. Ortonio. Medyo nalilito lang po kami dahil paiba-iba yung explanation. Nag-umpisa sa PFP. Bakit iba yung 2022 PFP kung saan maliwanag na nakasaad good government lamang? Pero nung nagsulat kayo, yung request ninyo sa DBM, noong 22 August ng 2022, ang sinabi na, dalawang bagay. Good governance plus conduct of official engagements and functional representation in international and domestic events. Bakit nagbago na siya? Samantalang dapat yung request talagang parehong-pareho dun sa PFP. Ma'am, I cannot specifically answer, ma'am, on kung bakit po good governance lang po yung nailagay doon because, again, ma'am, I was not hindi po ako part ng pag-craft nung physical PFP. nung Oo. PFP po, Hindi ka pa ma'am. kasali noon sa PFP, ganun ba yon? Yes, ma'am, I'm not part of the drafting of the PFP. Pero hindi ma'am. kayo nasabihan na hindi ito matching dun sa PFP, yung request na sinulat. There was no comment, ma'am, when we submitted it to the DBM, ma'am. Tapos, nung certification na, liquidation na to, nung 17 October 2023, nagbago na naman. Ang sinabi na naman, hindi good governance, hindi na conduct of official engagement, ang sabi na no untoward incident in the implementation of OVP programs. Bakit pa iba-iba yung wording maski sa certification? Again, ma'am, for the certification, ma'am, I cannot provide information, ma'am, because it was the security officer who handled it, Your Honor. Akala ko may supervisory and administrative power ka kasi nga assistant kayo ng vice presidente. Hindi ba nagre-report sa inyo yung mga security officer kahit papano? Kasi madadamay ka rin yan sa COA. Bakit pa iba-iba? From PFP to budget request to certification, hindi nagtutugma.
First, ma'am, on the matter of the different wordings, ma'am, if I can recall, Your Honor, it was never raised also in the audit observation memo, ma'am. So it is something na we did not anymore look into when we were preparing the replies. And then for the second concern, ma'am, if the security officer is reporting to me, ma'am. Unfortunately, ma'am, the security officer does not report to me. I only handle overall supervision for the Administrative and Financial Services and Strategy Management Office in relation to regular funding po, ma'am. I see. So, yung security officer, kanino nagre-report? The security officer, ma'am, directly reports to the head of agency, Vice So, kaya President. sa iyo, Mr. Ortonio, at saka kay Attorney Lopez, hindi na nagre-report yun? In the performance po ni Colonel Chica as security officer, no longer, ma'am. So, masasabi mo ba na wala kang personal knowledge kung saan ginastos ni Colonel Chica dun sa confidential funds? No, ma'am. I would have no personal knowledge, ma'am. Okay, that will be all. Maraming salamat po.